Magandang araw mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan sa ating YouTube channel. Ayan po ang pangalan ng ating YouTube channel, Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamamayan. Sa ating Facebook page, Boses ng Malayang Makapayang Mamamayan. Unang salbo po natin ng 2026 ngayon. Ikalawang araw sa buwan ng Enero sa taong kasalukuyan 2026. Matagal na po sana natin itong gustong ipahayag pero ngayon ay talagang pinag-aralan po natin dahil tayo po ay hindi po masyadong relihiyosong tao. Pero naniniwala naman po tayo na meron pong may kapal na sinasabi po natin. Pero sa ngayon ay hindi ko na po talaga kayang hadlangan ang aking nararamdaman upang sa ganoon ay ipakita ko po sa inyo kung ano ang nasasaad sa banal na kasulatan hinggil po sa mga nangyayari sa atin ngayon dito sa ating bansang Pilipinas. Kung nagugustuhan po ninyo ang ating mga podcast, ay pwede po kayong mag-like, subscribe, and share. At syempre, pwede po kayong mag-comment. Libre po ang mag-comment at libre po ang mag-share sa ating podcast. Ang ating pong tatalakayin ngayon, mga kaboses, ay ano ba ang hula sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po sa Biblia, kung tungkol sa mga nangyayari sa atin ngayon. In particular, dito po sa bansang Pilipinas. Ewan ko kung kayo po'y naniniwala, pero alam ko na karamihan po sa atin ay naniniwala pa rin po sa banal na kasulatan, lalong-lalo na po ang Biblia. Ang tinutukoy po natin na matagal na po natin itong pinag-aaralan, mga kaboses. Matagal ko na po itong pinag-aralan at matagal ko po itong tinignan at i-cross-reference kung ano po ang ibig sabihin nito. Ang tinutukoy ko po ay ang liham ni San Pablo sa ikalawang Tesalonica sa Kapitulo 2. Buong Kapitulo 2 po yan, mga kaboses, ang ating pag-uusapan. Pero ipapakita ko po muna sa inyo ang tinutukoy po nating sulat ni Pablo. Dito po sa versikulo 9 hanggang sa 10, hanggang sa 12 pala, yan. Ang sinasabi po dito, mga kaboses, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Pero bago po yan, ang sinabi po ni Pablo ay ito, sa versikulo 6, ayan o, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano yon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa na ng hiwaga, ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat hindi naaalis ang humahadlang sa kanya. Ayan po. Ngayon, alisin po natin kung ano ba yung humahadlang nang sa ganun ay malaman po natin. Maalala po ba ninyo, mga kaboses, noong sinabi ni Digong Duterte, eto, ewan ko kung maalala pa rin po ninyo, mga kaboses, ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil naman sa stupid God. Pakinggan po ulit natin nang sa ganun ay malaman po ninyo, mga kaboses. Ito po ang kanyang sinabi. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Yan. Ganyan po magmura ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na naaayon naman
sa binasa po natin kanina, at ibalik ko po ulit ang ating binasa sa Thessalonica nang sa ganoon ay maalala po ninyo, mga kaboses. Ito po ang kanyang sinabi. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Hindi po ba yung pagmumura sa Panginoon? Hindi po ba kung ikaw ay ordinaryo at isang taong may takot sa Diyos, hindi mo gagawin yun. Pero pag taglay mo ang kapangyarihan ni Satanas, kayang-kaya mong gawin yan. At iyan po ay ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang murahin ang Panginoon. Ano pa ang kanyang ginawa? Maalala po pa ninyo, mga kaboses, na pinagmumura pa niya ang Santo Papa? Naalala po ninyo yon? Ito, para nang sa ganoon ay maalala po ninyo at maalala po natin, mga kaboses. Ito po, ang kanyang pagmumura sa Santo Papa. Pakinggan po ninyo, ha? Ang oras. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang diwi. Sino dadating? Si Pope. Gusto kong tawagan na. Pope, utang ina ka, umuwi ka na. Oh, yan po. Ang matinong tao, kahit na magkakaiba po ang relihiyon, hindi naman po sigurong basta-bastang gawin po natin yun. Kung ikaw ay matino. Maliban kung ikaw ay sinasaniban na ng kapangyarihan ng demonyo. Pero ayan po eh. Ayan po ang ginawa ni Digong Duterte. Ano ba ang kanyang ginawa? Ito, hindi po pangkaraniwang pag-iisip ng isang Kristiyano o isang tao na may takot sa Diyos. Maalala po ninyo, yung sinabi niya na magkita-kita tayo sa impyerno at ang sabi pa niya ay sasampalin daw niya ang demonyo. Pakitang tao po yun, mga kaboses. Tingnan po natin. Ito po ang resibo niyan. Ganon. Mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan. At putulin ko yung, ano niya? Yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakua. Sabayan natin ng inom doon. Oh. Yan po. Kung ano-anong mga pinagsasabi, hindi po gawain ng isang matinong presidente yan. Hindi po gawain ng isang matinong Kristiyano yan, mga kaboses. Kung kaya't, ito pong mga ginawa ni Digongyo ay naaayon dito sa Thessalonica 2, versikulo 9 hanggang sa versikulo 12. Ngayon, balikan natin ulit. Ang sabi, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. So ano po yung mga mapaglinlang? Mapaglinlang na himala at kababalaghan. Aba, hindi ba mapaglinlang yung sinabi nila na naging malinis ang bansa laban sa droga noong kapanahunan ni Duterte? Pero kabaliktaran po yan, yung sinabi ni Senador Antonio Trillanes, na namayagpag ang mga sindikato ng droga na kaalyado ni Digong Duterte, lalong-lalo na kay Michael Yang. So hindi po totoo yun. Ang katotohanan po ay kabaliktaran nung kapanahunan ni Duterte. Maraming namatay sa EJK, kaya nga po't nabilanggo po siya. Kaya nga natalupan na po itong suwail na sinasabi po ng Biblia na yan ay walang iba kundi si Digong Duterte. At kung titignan po natin, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ganyan din po ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Kung kaya't siya po ay anak ng suwail at gumagawa rin po siya ng kababalaghan at gumagawa rin po siya ng mga mapaglinlang na himala. Ano itong mga mapaglinlang na himala? Gumagamit po sila ng mga troll, gumagamit po sila ng mga bayarang troll farm upang sa ganon ay malinlang
ang mga naniniwala at nananampalataya pa rin sa katotohanan. Na ang katotohanan po ay natatabunan ng mga paglinlang na gawain ng mga Duterte. Ang mga suwail na tinutukoy ni San Pablo dyan sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 2. Ano pa ang mga gagawin ng suwail? Balikan po natin ang binabasa po nating bersikulo, mga kaboses. Gagamit siya. Ito, sa bersikulo 10. Ang sabi niya, gagamit siya sa lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Alam po natin na talagang napakarami na po ang nagpapakatanga, napakarami po ang nalilinlang na mga didilis. Dati po tayo po ay nalinlang din. Alam ko po na kayo po ay nalinlang din dahil sa mga mapaglinlang at mga kababalaghang ginagawa ng kanilang troll farms. Kaya ang katotohanan ay natatabunan ng kasinungalingan ng pamilya ng Suwail. Hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ng pamilya ng Suwail yan sa pamamagitan po ni Sara Duterte. Tuloy po natin. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlan ng espiritu ng kamalian at maniniwala sa kasinungalingan. Di ba? Tumpak na tumpak itong bersikulong ito. Itong sinulat ni San Pablo sa pangalawang Tesalonica. Ito na po ang nangyayari. Ito na po ang katuparan ng hula ni Pablo sa huling araw. Ako po'y nangingilabot nung binasa ko po ito. Dahil po hindi naman po tayo, sinabi ko nga po sa inyo, hindi po tayo masyadong religyoso. Pero pag titignan po natin, angkop na angkop itong bersikulong ito, itong libro, itong kapitulong ito, sa mga nangyayari sa ating ngayon dito sa ating bansa dahil sa kapangyarihan ng demonyo, kapangyarihan ni Satanas na umanib sa katauhan ng suwail na si Digong Duterte at ang kanyang pamilya. Kung kayo po isang ayon dito sa ating podcast, mangyari lamang po na sana naman ay i-share po natin and like. Pero yan po ay akin lamang pong opinyon. Akin pong ibinasi dyan po naman sa banal na kasulatan. Kung kayo po isang ayon, please like, share, and subscribe. Muli, magandang araw po at mabuhay ang Pilipinas.